Ngayon ay ating pinagdiriwang ang isang kapistahan sa buhay hindi lamang ng simbahan, kundi sa kaganapan sa buhay ng mahal na Birhen. Ang kapistahang ito ang Queenship of the Blessed Virgin Mary, ang pagiging reyna ng mahal na ina. Ito'y 7 araw matapos siyang iakyat sa langit bilang kaluluwa at katawan. Ngayon naman, atin siyang pinararangalan bilang reyna ng langit at lupa. Kapag naririnig po natin ang salitang reyna, agad ang pumapasok sa ating isipan, kapangyarihan, karangalan, trono, setro, kahit pa ang korona. Pero iba po ang pamumuno ng mahal na Birhen. Siya'y naging reyna hindi dahil sa kayamanan, kapangyarihan, kundi siya ay naging reyna dahil siya ang ina ng hari ng mga hari. Siya ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang mga pagninilay upang ating lubos nating maipagdiwang at maunawaan ang kapistahan na siyang ating ipinagdiriwang. Una, ang mahal na Birhen ay reyna dahil siya'y mapagkumbaba. Nung sinabi ng anghel sa ating mahal na Birhen na may plano ang Diyos para sa kanya, hindi siya nagmataas. Sa halip, anong sinabi ng mahal na Birhen? Ako ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang pagiging reyna ng mahal na ina ay nakaugat sa kanyang kahandaang maging mababa ang kalooban. At dahil may kapakumbabaan, naging madali ang pagsunod sa Diyos. At tayong mga nagdiriwang ng kanyang kapistahan, bilang ang mahal na Birhen din ang patron ng ating parokya at pamayanan, ito po ang siyang inaasahan sa atin. Walang tagapain niyang mayabang. Sapagat ang bawat tagasunod ng mahal na Birhen, inaasahang mamumuhay ng may kapakumbabaan. Walang tagapenyang mapagmataas, sapagat ang bawat tagapenya tanggap sa kanyang sarili na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat. Ang mahal na Birhen ay reyna sapagat siya'y mapagkumbaba. Pangalawa, ang mahal na Birhen ay reyna dahil siya ay mapagmahal. Buong buhay po ng mahal na Birhen, hindi niya inisip ang sariling karangalan, kundi kung paano siya makakatulong sa iba. Buong buhay ng mahal na Birhen, nung mismong siya'y kagampan, dinalaw pa rin ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth upang ito'y paglingkuran. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ng mahal na Birhen, ang dinadala ko Diyos. Kaya dapat ikaw ang dumalaw sa akin. Hindi. Bagkus, pinakita ang kanyang kahandaang hindi lamang maglingkod, kundi magmahal. Gayun din sa kasalan sa Kana. Siya pong unang nakabatid na naubusan na ng alak ang mag-asawang ikinakasal. Kung kaya't anong ginawa ng mahal na Birhen? Namagitan kay Jesus upang ang Panginoon ng kanyang anak makagawa ng paraan upang hindi mapahiya ang naroon sa kasalan. Ang puso ng mahal na Birhen ay laging bukas upang tumulong, magdasal, manalangin at magmahal. Ito ang siyang katangian ng isang ina ng tahanan. Kaya mga minamahal kong mga parishioner, lalo na po yung mga nanay, alam nyo, hindi ko alam kung anong dating sa inyo na kayo ay nanay, na kayo ay ilaw ng tahanan. Kayo po ay ilaw ng tahanan, hindi po kayo mga poste sa lansangan. Ilaw ng tahanan. Huwag po kayo magagalit, ha? Natuwa ako, ang daming tao kagad sa misa. Wala pang misa kanina. Pero kwentuhan naman ang kwentuhan. Yung iba nga nasa likod, sinita ko pa, huy, huwag kang nagte-text sa simbahan. Nanay yan, nanay.
Paano kapag nakita ka ng anak mo, ganun ang ginagawa? Baka sabihin ng bata, yung nanay ko nga eh. Ang ingay sa simbahan eh. Yung nanay ko nga nagte-text eh. Kaya mga kapatid ha, although syempre masaya tayo, narito po kayo, salamat. Minabutan nyo ng umaga dumating ng maaga, gamitin na yung oras para magdasal. Gamitin na po yung panahon na narito para makausap ang Diyos. Dumating ng maaga, nagtwentuhan. Malamang sasabihin ng mga tao, itong si Padre, napakadami nakikita. Mas magtaka po kayo kapag hindi ko na po kayo pinapaalalahanan. Mas magtaka po kayo kapag wala na po akong sinasabi. Kasi hindi rin po talaga maganda kahit kayo po, yung ibang mga tao, tama po bang magkwentuhan sa loob ng simbahan? Kaya yun po yung katangian ng mahal na Birhen. Siya po ay reyna sapagkat siya ay inang mapagmahal. At pangatlo, ang mahal na Birhen ay reyna sapagkat siya ay ating ina. Kapag po narinig natin na ang mahal na Birhen ay reyna, baka isipin natin na siya po ay malayo sa atin. Pero ang totoo, mas lalo po siyang malapit dahil ang tunay na kanyang pamumuno bilang reyna ay nagmumula sa kanyang pagbibigay ng sarili. Kaya nga pansinin ninyo si Inang Peña, paano natin siya nakikilala? Ina ng mga dukha. At kapag sinabi nating dukha, hindi lamang yung walang pera. Kapag sinabi nating dukha, yung may pangangailangan. Kaya kahit po yung mayaman, yung taong pinakamaraming pera, may pangangailangan pa rin yan. Kaya kahit anong ating pangangailangan, pwede nating ilapit sa ating mahal na ina. Anumang ating pangangailangan bilang mga anak, pwede nating ilapit sa ating Inang Peña. Kaya alam niyo, ngayon po, natutuwa ako. Sabi ko, bakit naglalagay ng banderitas? Hindi naman natin piyesta. Huwag po magagalit sa mga taga-barangay. Pero sana po, mas maunawaan natin ng ating kapistahan, Inang Peña. Napakalayo na po natin sa San Fernando de Dilao. Ilang tumbling na ho yan. Tapos kapag nagpista si Inang Peña, wala lang. Si Inang Peña, ibinibigay ang sarili. Parang sinasabi niya, mga anak, magpaalaga kayo sa akin. Nanay niyo ko, kayo ang aking mga anak. At yun po yung dahilan ng kanyang pagiging reyna. Hindi reynang nasa mataas na trono, kundi reynang bumababa sa atin upang tayo ay makasama. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang kapistahang ito ng pagiging reyna ng mahal na ina ay hindi lamang po isang kapistahang ating ipinagsasaya at pinagdiriwang. Kundi ang kapistahang ito isang bagay na dapat nating tanggapin at isabuhay. Sapagat ang ating ina ay reyna, sapagat siya ay mapagkumbaba. Ang ating ina ay reyna, sapagat siya ay naglilingkod at nagmamahal. Ang ating reyna ay ating kinikilala sapagat lalo't higit sa lahat, siya ay ang ating ina. Mahal na Birhen, reyna ng langit at lupa, ipanalangin niyo po kami. Amen.